Bagyong Basyang o Tropical Depression Basyang pumasok na sa ating Philippine Area of Responsibility. Malawakang ulan, malalakas na hangin at napakadelikadong karagatan nakaamba epekto sa buong bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, February 4 na po, opisyal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical depression at ito ay pinangalanan ng Bagyong Basyang. Ito ang unang bagyo sa buwan ng Pebrero at ikalawang bagyo naman ngayong taong 2026. Sa ngayon, kahit wala pang nakataas na wind signal, huwag po tayong maging kampante dahil ang epekto ng sistemang ito ay malawak at lumalakas pa. Kung titingnan po natin ang ating weather map, ngayong araw ang sentro ng Tropical Depression Bagyong Basyang ay huling namataan sa layong 965 kilometro sa silangan ng northeastern Mindanao. Malayo pa po ito sa lupa pero tandaan, hindi kailangang malapit ang bagyo para makaranas tayo ng masamang panahon. Sa usapin naman ng lakas ng bagyo o gaano kalakas ang Bagyong Basyang, dala nito ang maximum sustained wind na 55 km per hour at may pagbugso ng hangin hanggang 70 km per hour. Ang central pressure nito ay umaabot sa 1,000 hectopascal. At itong mahalagang detalye, umaabot sa 140 km mula sa sentro ang malalakas na hangin. Ibig sabihin malawak ang saklaw ng epekto ng bagyo sa ulan, hangin at malalakas na pag-alon. Sa ngayon, ang Tropical Depression Basyang o Bagyong Basyang ay kumikilos pakanluran sa bilis na 10 kilometers bawat oras. Medyo mabagal po ang galaw ng bagyo at kapag mabagal ang bagyo, mas tumatagal ang ulan at may kakayahan pa itong lumakas habang ito'y dumadaan sa ating Philippine Sea. Mga kababayan, sa ngayon wala pang wind signal na nakataas sa oras na ito. Ngunit ayon sa forecast, ang wind signal number 1 ay maaring itaas sa lugar ng Caraga ngayong araw at posibleng umabot ito hanggang wind signal number 2 habang tinatahak ng bagyo ang Philippine Sea. Kaya ngayon pa lang ihanda na po natin ang sarili natin at ang pamilya kasi may posibilidad na mas lumakas pa ang Bagyong Basyang habang ito'y papalapit sa kalupaan. Batay naman sa weather advisory, inaasahang matindi at tuloy-tuloy na pag-uulan, bigla ang pagbaha sa mga mabababang lugar at posibleng landslide sa mga bulubunduking komunidad. Kung kayo po ay nasa tabing ilog, paanan ng bundok o flood-prone area, makinig po tayo sa inyong local government unit. Mga kababayan, hindi lamang po Bagyong Basya ang ating minomonitor sa ngayon. Meron po tayong dalawang sistema na nakakaapekto sa ating bansa. Malakas din ang northeast monsoon o hanging amihan at kapag nagsanib ang Bagyong Basyang at hanging amihan, mas lumalakas ang hangin at mas bumibigat ang pag-ulan at mas lumalaki ang mga alon sa karagatan na mararanasan sa mga apektadong lugar. Kaya narito ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng Bagyong Basyang at ng hanging amihan. Ngayong araw sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Abra, Cagayan, Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Island, Siargao, Camiguin, Zamboanga del Norte. Kasama dyan halos buong Luzon, Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula kasama ang Northern Mindanao makakaranas po ng malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan. Sa darating na Huwebes, February 5, halos buong bansa kabilang ang Basilan at Tawi-Tawi. Kahit hindi po bagyo ang mararanasan sa inyong lugar, ang hangin pa rin ay maaring makadala ng pinsala sa ating bansa. At narito ang kalagayan ng ating karagatan. Ito po ay seryosong babala sa ating mga mangingisda at marino. Napakadelikadong karagatan na mayroong alon hanggang 4.5 metro ang taas sa lugar ng Eastern Samar, Northern Samar, Dinagat Island, Siargao, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Lahat ng uri ng sasakyang dagat ay delikado at manatili na lamang po sa pantalan sa ngayon. Malakas din ang alon mula 3 metro hanggang 4 na metro ang taas sa lugar ng Batanes, Ilocos, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Davao Oriental, Cagayan, Aurora, Pulilo Island. Paalala, ipinagbabawal ang paglalayag ng mga malilit na bangka at mga demotor na bangka sa mga lugar na nabanggit.
At dumako naman tayo sa track and intensity outlook ng bagyong Basyang. Alamin natin ang mga galaw nito at kilos nito sa mga darating pang araw. Inaasahang tatahak ng bagyo ang direksyon sa west to southwest hanggang Huwebes. West hanggang west naman to northwest pagkatapos nito at posible itong maglandfall sa Eastern Mindanao o Southern Eastern Visayas sa darating na Huwebes ng gabi hanggang Biyernes ng umaga. Ang lakas ay maaari pang maging isang tropical storm ngayong araw at unti-unting hihina dahil sa pagdaan sa kalupaan. Pero mga kababayan, kahit humihina ang hangin, mananatili pa rin ang banta ng pag-ulan. Sa kasaysayan ng mga bagyo sa mga nagdaang taon, napatunayan na maraming bagyo ang nagdudulot ng pinsala. Hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Kaya wag po nating maliitin ang tropical depression na unti-unti na lumalakas habang ito'y papalapit sa kalupaan. Kaya ngayong araw mga kababayan, base doon sa ating track and intensity outlook, maaari pa itong lumakas bilang isang tropical storm ngayong araw at sa mga susunod na araw. Kaya patuloy po tayong nagpapaalala para sa ating safety reminders, ihanda ang emergency go bag, i-secure ang buong mga kagamitan. Iwasan ang paglalakbay kung hindi naman kinakailangan. Sundin ang abiso ng inyong local government unit at bantayan ang mga bata at matatanda kasama ang mga PWDs na ating pamilya. At dumako naman po tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2. Kapag duman ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Mga kababayan, habang tayo humaharap sa banta ng bagyo, malalakas na pag-ulan ang mapanganib sa paligid, paalala po ito sa atin ng salita ng Diyos na hindi niya tayo iniiwan sa gitna ng unos. Ang bagyo ay maaring magdala ng takot, kawalan ng katiyakan at pangamba, pero sinasabi na ating Panginoon, ako'y sa iyo. Hindi niya ipinangakong walang unos, ngunit ipinangako niya ang kanyang presensya sa gitna ng unos. Habang tayo naghahanda, nag-iingat at nakikinig sa mga babala, isabay natin ang panalangin, pananampalataya at pagtutulungan. Manalig, mag-ingat at magmalasakit sa kapwa. Dahil sa bawat unos, may Diyos na mas malakas kaysa bagyo. At yan po ang ating balitang panahon sa araw na ito mga kababayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa ating channel. Patuloy po nating pinapalalahanan na patuloy tayong mag-ingat sa araw na ito dahil meron tayong paparating na bagyo na unti-unting lumalakas habang paparating sa kalupaan at naglalakbay sa ating Philippine Sea. Kaya mga kababayan, salamat sa inyong patuloy na pakikinig at suporta dito sa ating channel. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa ating panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ianda, mag-iligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.